kongregasyon. Ipiprepare na natin yung pork belly na order sa akin para mag-ano na, lumasa na yung mga pampalasa natin. Yung asin, paminta, nilagyan natin ng konting, nag-ugos ako na kumain. Nilagyan na natin yan ng magic sarap. Ay, hindi pala. Ginisa mix. Ginisa mix, baka naman. Oh, ginisa mix, baka naman. Oh, diba? Ginagamit ko talaga yan. Ever since. Hindi po ako tawag doon? Magic sarap. Ginisa mix po ako. So, mas natural po yung yung flavor niya. So, lagyan pa natin ng paminta. Masarap po kasi maraming paminta ang pork belly. Massage lang natin. Massage lang natin para lumasa yung kaya nilagyan natin ng hiwa-hiwa. Yan, nakita niyo. Hiwa-hiwa siya para pag minasage natin, pasok hanggang sa loob. Pwede din natin itong lagyan ng garlic powder. Lalagyan natin ng garlic powder. Garlic powder natin. Yan lang natin para lumasa. Pwede na din natin lagyan ng garlic na sariwa. Lalo dyan sa Pilipinas, mura dyan ng bawang. So, lagyan nyo. Pero ako, lalagyan ko kasi siya ng dahon ng bawang. Kinuha natin sa garden. Ayan. May dahon siya ng bawang. At may tanglad tayo doon sa garden. Lalagyan natin ng green onions. Puro galing sa garden. So, lahat siya from our garden. So, may pangpukpuk tayo. Ayan. Pukpukin lang natin yung ating para lumasa siya. Lagyan natin dyan para lumasa siya. Lagyan natin dyan. Even the tanglad, isasama ko po yung dahon, pero yung tangkay, ay yung yan. Kailangan po natin yan para lumasa. Para po, mas mabango kasi kung kasama yung sariwang dahon. Yan, naamoy ko ang bango. Nailamok sa labas kasi ulan. So, tagta rin lang natin. Inugas ko na po ito. Nagising sa harap. Yan. Yan po siya. Hindi lang natin. Actually, pwede natin yan mamayang itali. Itatali natin yan. Using yung mga, yan din mismo. Yung iba tinatadtad ako, mas prefer ko po yung ganito. Kasi pag kinakain na siya, mas madali siyang alisin. Tadtarin natin. Ano po itong bawang. Tangkay ng bawang. So, ito. Ito nyo. Ito mabango din ito. Lalo itong ng sariwang bawang, ng sibuyas. Medyo pinakaras ko po para po lumabas yung pinaka-oil or pinaka-aroma nung natin. Yun, ito na ba? Lumalabas. So, pagka ganyan, okay na yan. Pagkain lang natin ng konti. Ito na.
Hindi ko siguro itatali. Sakto yan. O, diba? Yan. So, ayan po siya. Ganyan po siya kalaki. Binawasan ko lang siya ng konti kasi hindi siya kakasya sa oven. Nasaan yung ating tuwain? Nasaan yung tuwain? Saan ko nalagay yung tuwain? Ayan. Ang gagamitin po natin sa mga dulo ay tuwain kasi po ito hindi dumudlas. Pasokin natin ng konti dyan. Sabihin lang natin sa dulo, magkabilang dulo at sa gitna. Kasi gagamit na tayo ng ng twine talaga na pang lechon o yung kitchen twine na tinatawag. Kasi to minsan baka hindi makita, may langaw. Ayoko po ng langaw. Ay. Nahihigpitan po kasi ito. Pagka-abakatuhin ang ginamit. Tatang natin. Para lang masecure yung dalawang dulo. Ano natin muna yung dalawang dulo. Secure na po yung madilim. Suksok natin sa ito. Suksok mo lang, huwag kang mahihiya. Mahihiya isuksok. Hipitan mo lang. Mas malala na hipit. So, pagka ganyan secure na, pwede na natin gamitin yung kitchen twine. Mas madidiskartehan na natin. Nakita nyo, ganda na siya. Naugasan ko po kasi yung twine muna para siguradong malinis. Nakita nyo basa. Naugasan ko muna. Ito. Ang lamok. Ang dami kong kagat ng lamok. So, pwede mo ditong i-connect. Kung gusto mo i-connect siya. Pwede mo naman siya i-connect dyan. Connect mo lang natin. Pwede ko mag-connect natin para mas mabilis.
lang natin. Kailangan po mahigpit na mahigpit. Inisok lang ako. Hindi nga. Yan po. Para ka lang mananahi, actually. Para ka lang nananahi. Pasok lang natin, lumalabas na naman. Lapit na tayo matapos mga kapatid. Pasok lang natin. Pasok lang natin. Para magandang tingnan. Pwede nyo gawing mas masinsin kung gusto nyo. Nasa sa inyo yun. Pero sa akin, okay na to. Diba? Ayan na siya. Hindi man pantay-pantay, pero mahalaga, masecure yung karne. Ano pa natin to? Sayang. Ubusin na natin yung tuway. Pwede nyo pang iikot yan kung gusto nyo para hindi masayang yung tuwan. Todo nyo na. Ayan. Todo nyo na rin. Napaglayo para hindi na paglayo. So, ito po, pagkatapos nito, ipapa-dry natin. Pero ang ginagawa ko nito, iniiwanan ko po siya sa fridge. Doon po sa kabilang fridge. Hindi dito. Yung nasa ating, nasa ating garahe. Ang ginagawa ko po dito ay ipapa-dry and then, ilalagay ko lang siya sa ref na open, na ganito, walang anything. Just ilalagay lang natin sa tray. Lalagay lang natin sa tray para ma-dry ang balat. Mas madali po siyang i-bake o lechonin.
pagka dry na dry po yung ating balat. So, ipa-dry lang natin to. Ayan. So, ito, i-ano natin, ilalagay lang natin dyan. Tapos natin to, hindi na natin na kailangan. Okay, punas, linis agad. So, ayan na siya. Ilalagay ko na to sa ref na ganito, naka-open na ganito, para ma-dry ang balat. Mas madali po siyang i-oven. So, ayan. Ganyan na natin siya. Diba, ang ganda? Ayan. Ano nyo? Kung hindi ko siya binawasan, sobra po siya dito sa tray. Kailangan ganito lang. Tsaka may limit po, kasi lugi ka na pag mas marami at mas mabigat yung gagamitin mong karne. So, kailangan meron lang certain pounds kung ilan ang gagamitin mo. Hanggang 12 pounds, pinaka-safe, para may kita ka kahit konti. Pero konting-konti na ang kita mo. Pero 10 pounds po talaga ang kalakaran ng isang ganito, whole slab. Isang slab ng pork belly. So, ayun na, ready na to ng mga 2 days. 2 days po natin ito ilalagay sa ref para ma-dry siya talaga. Tapos habang nagmamarinate din siya. So, ayan. Ready na to. I-bake in 2 days. So, ayan na po siya. Bye! Sana po may natutunan kayo sa akin. Bye! Ito po ang inyong mommy. Laging piliing maging happy! Bye!